Dahil dalawa na kami ni Mrs. ang nagtatrabaho, yung kanyang sahod, ayan, kasya yan mga kabayan, ipambayad namin sa bahay, pambili namin ng grocery. Marami nag-PPM sa akin mga kabayan, kadalasan sa mga Europe, kung paano ba daw makapunta dito, cross country, lilipat. Nagtataka lang ako mga kabayan, nasa Europe na sila, bakit gusto pa nila lilipat dito sa Greenland? Kapag mayroon kayong mga ka-video call na mga AFAM, yung tinatawag nila, kagaya ito ng Europe, yung mga tao dito, hindi naman sila ganun kayaman. Ayan, dito po kami sa bandang itaas nito mga kabayan. Ganyan lang dito yung garden mga kabayan, sukusang tumutubo. Ayan, para sa may mga bermuda din. May mga lamok dito at langaw. Ito po, nag-uumpisa na po siya. Pagka summer dito, lamok. Papa, bye-bye. Kakarot. Bunggo na, bye-bye. Uy! Unicorn. Wala lang unicorn. Ayan. Good morning po mga kabayan. Ngayon ay ihatid ko pala yung anak ko sa daycare center. Ayan po si Amaya. Hello! Amaya, good morning. Ayan, naantok pa siya. Bago palang gising. Ayan. What's Mayo? Good morning! Ayan, nandito na po kami mga kabayan sa daycare center. Yung anak ko, inatid ko siya. Ito po. Kasama ko po yung asawa ko. Balis siya pa lang yung nauna. Yan, dahil yung asawa ko morning yung pasok niya alas 7. Okay, bye-bye. Amaya's going inside na. Bye. Kiss. Kiss, papa. Bye, mama. Ayan, ito po yung loob nila dito mga kabayan. So, wala pang tao. Yan po. Dito siya, oy, change na ba? So dito mga kabayan, pagpapasok ka dito, atid mo yung anak mo. Dito Maya, go there. Ibihisan muna siya. Come here. Yan. Dito po siya papasok. Tanggalin ko muna yung kanyang damit. Go there. Okay. Go there, go there. Go here, come here. Yan, ito po yung daycare center. Dito sila naglalaro. Tanggalin muna natin yung kan mo. No, baby. Okay. Okay, go there, go there. So, dito po ilalagay yung mga gamit nila, no? Ito. Dito po kay Amaya. Ito po yung picture ni Amaya, oh. Yan. Si Amaya picture? May picture nila si Amaya. Oh, remove your jacket. Remove na. Your shoes. Remove your shoes first, Maya. Yes. Okay, and then your jacket, remove your jacket. Ayan. Okay, para matuto siya. Okay. Yan, ganito yung mga bata dito. Maliit pa, tinitrain na sila maging independent. Okay, yeah, very good. Bye-bye. Kiss muna, kiss. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, ito po yung daycare center mga kabayan, no? Diyan nagtatrabaho yung asawa ko at saka yung anak ko diyan dinadala din kasama niya. Ito po yung view natin sa labas. Ayan, so tumigil na po yung ulan, bali araw na naman ngayon lang bumabas. Oh, napakaganda ng umaga dito. Tapos yung mga bahay, ang kukulay. Ayan. So ito po yung umaga nila dito. Ayan po. Medyo moist na yung paligid dahil umulan pa kagabi. Basa-basa pa mga kabayan. Ayan. So ngayon mga kabayan, papunta na tayo sa trabaho. Ito po yung paligid natin, no? Talagang tirik na naman yung araw. At tayo naman ay magtatrabaho. Ito po yung panahon natin. Medyo malapit lang naman mga kabayan yung bahay namin. Dito lang, oh, yung may building na taas na yan. Diyan lang yung bahay namin sa baba. So malapit lang siyang lakarin. Ang problema lang dito ay paahon yung mga daanan. Hirap po ditong maglakad mga kabayan. Kaya yung misis ko mayroon siyang stroller. So dahil nga ay papunta na din tayo ng trabaho. Ayan. So inatid ko na lang siya. Napakaganda ng ating umaga mga kabayan. Papasok tayo sa trabaho. Medyo hindi na sobrang lamig ngayon. Patamtama na yung klima natin. Siguro ay nasa 5 degrees Celsius yung lamig. Medyo presko siya dahil umulan kagabi, moist pa yung mga damo. Ayan po. So, dito
dito na tayo malapit sa trabaho. Hello po mga kabayan. Maganda yung panahon ngayon, no? Medyo manipis na yung suot natin. Galing pala ako ng trabaho, tapos yung misis ko maaga silang umuwi. Tapos sinundo na lang nila ako doon. Hindi pa tayo nakabihis, nakapang trabaho pa tayo. Kasama ko po yung anak ko. Tapos yung misis ko nandun sa may loob ng mall. Umihi siya. Ayan po yung mall dyan, nag-iisang mall. Samahan nyo kami. Papakita namin dito yung view, ha. Nakawalan ko muna yung anak ko mga kabayan kasi dito siya nakasakay. Tapos tumigil kami dito sa area na to. Marami pong mga bulaklak dito. Tapos ang green, ganda po dito. Parang garden siya pero tumubo lang kusa ito mga kabayan. Hindi ito tinanim, ha. Ito yung tumutubo kapag panahon ng summer. Yan, pinalakad-lakad ko muna yung anak ko. Yan po. So ito yellow po. Bali medyo maliliit pa lang siya. Pero tataas po ito. Yan po, napakarami din po doon, oh. Bulaklak mga kabayan, tumutubo, oh. Napaganda ang linis patingnan, oh. Yan. So ganyan lang dito yung garden mga kabayan. Sukusang tumutubo. Yan, para sa may mga Bermuda din. Ayan po, nag-iisang mall dito sa Greenland. Ayan po yung Nook Center. Medyo marami ngayong tourist. Tingnan nyo sa labas, maraming kumakain dahil mayroong cruise ship na dumating na naman. Ayan po. So ito po yung anak ko, nag-enjoy siya sa init mga kabayan, no? Dahil hindi malamig ngayon, medyo biglang sumikat yung araw. Yan. We're going there, Maya. Go. Ta. Oh, yan. Maglakad-lakad kami dito mga kabayan, pupunta dun sa itaas. Papakita namin dito yung view. Yan. Yung mga tao dito, lumalabas sila dito mga kabayan kapag ganito maganda yung panahon. Hindi siya malamig. Pero pagka malamig mga kabayan, bihira mo lang makikita yung mga tao dito. Dito maglakad-lakad, oh. Dito maglakad ng mga park dito. Ayan po. So yan, napakaganda ng landscape nila dito na garden mga kabayan, no? Kusang tumubo lang talaga. Maya, going there. Up. Oh. Flowers, pick up some flowers. Pick up, okay. Ayan, punta kami dun sa unahan mga kabayan. Medyo may naglalaro lang dito na mga bata minsan, no. Kasi ito nasa sentro na ito mga kabayan, sa city. Ayan po, malabong na dito, oh. Yung mga bulaklak. Maya. Yung bike mo. Ayan, so nandito po kami mga kabayan ng pamilya ko sa may garden. Ayan, marami pong bulaklak din po dito mga kabayan, no. Biglang bumangon sila ngayon kasi pag umuulan mga kabayan, para di siyang nagtatago. Alam niyo yung bulaklak na morning glory sa atin, pero kuan yun, puti ba yun? Yung kinukuha ng mga yung mga bubuyog. Morning glory yung tinatawag kasi pag umaga, kuan siya, bumubuka. Pagka gabi naman, yan parang nagsasarado siya, kinatawag na morning glory. Cham! Napod. Ayan po, napaganda po dito ng landscape, oh. Ayan, ito po yung view dito. Marami pong nagpapainit ngayon sa labas. Kasi vitamin C itong init mga kabayan. Ito po. Ayan. So dito tayo sa city. Sa city na po ito. Ayan. Okay. Going up. Oh. Let's go. Okay. You're happy? Ayan, dito po kami sa bandang itaas nito mga kabayan. Yung tawag to, rampa ba to? Kasi ayan, oh, hagdan siya pababa. Ito po yung view natin. Kaya tayo konti, Ayan. So mga building na to dito na medyo matataas yun sa likod. Ito naman yung paligid natin. Ayan na yung mga bulaklak sa baba, oh. Napakalinis. Tapos hindi sobrang init, hindi po sobrang lamig, so katamtaman na. Siguro yung lamig natin ngayon mga kabayan, siguro mga sa 6 degrees Celsius. So kayang-kaya lang siya. Ayan po, ito po ang landscape dito. Ayan. Napakaganda pala ng view dito. First time ko makaakyat dito kahit palagi namin dinadaanan to dito. Come here. We're going na. Come. Mamaya. I will never fall in love with you. Ganda dito, Diyo. Hindot mo dito rin, kubong ko. Ito po yung mga bulaklak, oh. Mga bulaklak pa. Kung isabay ni mo anaon ni mo, Ito. Ito, isa lang ito sila. Yeah. Kaso gagmay lang nino, gamay, oh. Maliliit lang to. Yan po. Yan. So ganda po. Yan. Medyo may kahoy-kahoy na, oh. Tsura, oh. Okay na. Axel. We're going na. Hi, mine! Oh, mine. That's mine.
Where are you going, Amaya? Oh. Kamay. Nandito kami sa gilid mga kabayan ng kalsada. Dito kami kakain, hindi naman dito mausok. Presko naman dito yung lugar. Kasi yung anak ko mga kabayan, yan, gusto daw nila mag Jollibee. Wala namang Jollibee dito. Tsaka na-miss daw nila yung McDo. Wala din McDo dito. No. Later na, later. Eat muna. Oo, gusto niya mag-bike. Oh, matumba yan. Come here. Ariyo. Dyan po namin in-order mga kabayan, no? Yung pula na bahay sa likod niya. Yan po yung bubble tea house sa Pilipino, yung may-ari. Kaya nakakabili kami dyan ng mga, ayun, mga french fries, burger. Lasang Jollibee din naman siya, may gravy na siya. Kasi na-miss daw nila yung McDo, Jollibee. Kasi dito sa Greenland kami, wala pang McDo. Siguro pag nakuha na siguro ng US to, napasukan na. Baka magkaroon na dito ng McDo at Jollibee. Ayan po, mayroon pang snow sa bundok na yun. Oh. Napakaganda po yung view natin. Ito po yung manok nila dito mga ito sa Filipino restaurant yan. Kapag napunta po kayo dito, bubble tea house, hanapin niyo po. Maya. Pwede po kayo makapaluto. Ayan po. Napakasarap. Nauwas na maya. Uhaw. Yung pangalay ko. Mabiyak tubig dyan. Biyak ko tubig dyan. Next lang. Mama, please. Please, May french fries yun dito. Lamok. Ayan, punta muna kami dito mga kabayan, bago kami uuwi. Ayan. So alam nyo ba dito sa Greenland mga kabayan, may mga lamok dito at langaw. Ito po, nag-uumpisa na po siya. Pagka summer dito, lamok. Pagka summer po dito mga kabayan, naglalabasan yung mga lamok at langaw. Pero wala naman ditong mga mga dumi. Hindi ko alam kung bakit sila nabubuhay. Siguro dahil sa ito, may mga tubig kasi dito mga kabayan, yung parang na-stuck siguro ng mga tubig. Ito pa yung mga dating tubig na sa snow mga kabayan. Tapos may leak din doon. Kaya hindi ko lang alam kung yung leak na yan ay may tubig sa ilalim na malakas. Ayan po, may mga lamok po. Sumusunod po dito sa amin. Ang oras natin dito ay alas 6:30 pa lang. Pero ito, wala ka talagang makikita na lumalabas dito banda na area na to sa mga bahay nila. Meron namang gumagala pero nandun na sa city kanina doon. Pero dito, kami lang dito gumagala. Ayan po. Ayan po, kasama ko po yung anak ko at sawa ko. Ayan, nagbabike yung sawa ko. Tapos ito po yung mga pato dito. Ayan po. Ayan, napakarami na nila dito. Hindi ko alam kung may mga bahayan sila sa ilalim mga kabayan. Kasi pagka summer, lumalabas sila. Pag winter, nawawala naman sila. Hindi ko alam kung saan to sila pumupunta. Malakas din to mga kabayan, lumipad. Mataas din to lumipad. Yan, dito muna kami. Ito po, lapitan po natin dito yung mga pato mga kabayan. Para din silang mga kabayan, yung bibi sa atin. Kaso ito, malakas silang lumipad. Yan, matataas lumipad to. Ayan po, may kinakain sila sa ilalim. Ang daming lamok dito mga kabayan. Ayan po, nagliliparan. Ayan po, hanggang po dito sa itaas. Lamok at langaw po dito mayroon sa pagkakuan. Pero yung langaw mga kabayan, hindi naman siya marumi. Hindi ko alam kung saan nang galing to. Itong lamok mga kabayan, posible talaga to dito sa kuan to, mga ilog. Yan po, yung mga lake, ganyan, may mga lamok talaga to dito. Yan po. Pero napakalinis naman kahit kuan ang patuwa, yung kuan, may mga pato, malinis pa rin. Kwak kwak daw. Hi kwak kwak. Hi. Yan, bumaba po yung anak ko mga kabayan. Gusto niya daw bumaba. Yan, pinapagala ko to sila dito kasi pag nasa bahay na mga kabayan, wala na. Andun lang sa loob. Hindi naman kagaya sa Pilipinas na pwede silang lumabas anytime dahil hindi naman pwede na lalabas na hindi mag-jacket, hindi po sila mag-bonnet, sapatos. Ayan lang po dito yung gagawin mo kapag lalabas ka. No, dito lang coming here, go. Ayan po yung misis ko yung babike, tapos yung anak ko nakaangkas sa likod. Dito lang sila sa gilid lang naman Safe naman dito mga kabayan kahit may sasakyan, hindi naman sila basta-basta yan nakukuhan. Hindi naman yung basta-basta na mabangga yan. Ito po yung anak ko. No baba Marami din mga kabayan nag-PPM sa akin. So, mami Ito mami. We're going there.
Marami nag-PPM sa akin mga kabayan, kadalasan sa mga Europe, dyan sa mga Italy, mga Hungary, Austria, kung paano ba daw makapunta dito, cross country, lilipat, mga Croatia. So, nagtataka lang ako mga kabayan, nasa Europe na sila, bakit gusto pa nila lilipat dito sa Greenland? So, hindi ko lang alam mga kabayan na kung ano yung status, lalo na sa Italy, Spain, yan, pangarap ko pa naman dyan lumipat mga kabayan. Pero nabalitaan ko na mahirap pala dyan daw sa Italy. Totoo kaya mga kabayan? Sa Italy or sa Spain? Saan ba yun? Sa Italy or sa Spain na makahanap ng trabaho yung mga lalaki? Totoo kaya yan mga kabayan? Kasi may narinig kasi ako na lumipat daw, bumalik daw sa Taiwan. So hindi ko lang alam no, dyan part sa Europe. Oh, yung anak ko. Hey, ingay. Kasi nung mga nakaraang taon mga kabayan, nagbabalak kasi ako mag-apply sa part ng Europe. Kasi gusto ko nga doon yung klima, hindi siya sobrang lamig. Tapos medyo malapit-lapit lang kunti sa atin sa Pilipinas. Hindi kagaya dito, nagsasakay pa ako ng isa papunta makarating sa Europe, sa Denmark. Kaya naisipan ko mga kabayan na maghanap ka ng trabaho sa part ng Europe. Pero sa ngayon mga kabayan, nagtataka ako na yung iba na sa Europe na, bakit lilipat pa sila dito ng Greenland? Siguro yung iba hindi nila alam din no, yung status or yung sitwasyon din dito. Kasi hindi ko nga na-explain mga kabayan no, about sa... wag no, Tubi! Hindi ko din kasi na-explain sa kanila mga kabayan yung about sa magkano yung salary makuha mo dito, kung depende sa trabaho. Sa iba't ibang lugar kasi mga kabayan, nakadepende kasi din sa skill kung anong trabaho mo. Dito naman mga kabayan, kahit paano okay naman dito. Makaipon-ipon naman kami dito ng misis ko. Hindi naman kalakihan. Pero ang kuhan ko lang dito, yung trabaho, hindi siya ganun talaga na yung parang bugbugan, pinapabilis ka. Dito mga kabayan, concern sila sa tao dito. Dito kadalasan ng mga, dito na, sa experience ko lang dito sa construction na, ayaw nila yung minamadali ka sa trabaho. Yung concern sila dito kung ano yung kuhan mo about sa trabaho, kung nahihirapan ka ba, magtanong ka lang kung gusto mo ba ng kasama sa trabaho, magpatulong ka, ayan yung kuhan nila dito. At ayaw nila yung sobrang overtime dito mga kabayan sa dito sa bus ko minsan. Kaya yung mga kabayan, napaisip tuloy ako no, lalo na sa part sa Europe, kung mag-a-apply pa ba ako, tutuloy ba ako. Pero wala kasi akong idea mga kabayan, wala din po akong kakilala doon. At hindi ko din po alam kasi dyan kung ano talaga yung rate. So depende siguro mga kabayan, halimbawa sa mga gastusin. Sa lugar kasi mga kabayan, iba't ibang lugar, siyempre mayroon kasi yung mga expenses. Minsan kasi pag malaki yung sahod mo, tapos malaki naman pala yung expenses mo, ay hindi din maganda. Kaya yun ang naisipan ko mga kabayan no, na nag-aalangan din ako na lilipat ng Europe. Kasi nga ang gustuhan ko lang talaga kasi sa Europe mga kabayan, yung education dito kasi hindi naman kasi ganun ka standard yung education dito pagdating sa English. Although may English sila dito, pero yung sa anak ko mga kabayan na panganay, kadalasan ginagamit na sa school, kuan talaga Greenlandic at saka Danish yung sulat nila. Tapos yung English mga hindi sila gumagamit ng English sa mga, walang translate mga kabayan sa English dun sa kanilang papel sa mga kuha ng anak ko, mga papel niya, yung mga assignment, Danish talaga. Kaya yun ang medyo nahirapan yung anak ko, nag-a-adjust pa siya. Dito mga kabayan, isa din ito sa daycare center, yung kasama, anak ng kasama ko dito niya, iniiwan yung anak niya. Ito po, pwede din po dito mag-apply. Ang maganda dito kasi sa asawa ko, kahit saan siya pwede siya mag-apply mga kabayan. Pero hindi sa dito nagtatrabaho, ito lang po ay daycare center dito. Ayan po, kaso nakasarado. It's closed, Amaya. Ayan, it's closed. Ito po yung view natin no, sa ano, may mga bato na dito at medyo mataas na itong lugar na to dito. Gusto yung anak ko pumasok mga kabayan, kaso sarado siya. Ayan. Ayan mo lang siya. We're going here, Maya. Basta dito mga kabayan, ang masasabi ko, halimbawa, yung minimum dito, gaya sa misis ko, yung misis ko kasi mga kabayan, hindi naman skilled yan. Yung sa mga daycare, minimum dito mga kabayan, no? Sakto yan ipambayad sa bahay. Kung kukuha ka dito ng bahay, halimbawa may 2 kwarto, sabihin natin 2 kwarto, sakto siguro yung mga kabayan, yung sahod mo dito sa isang buwan, sakto yan ipambayad sa isang bahay dito. So kung may pamilya ka dito mga kabayan, tapos ikaw lang nagtatrabaho, halimbawa yung misis ko may anak siya na 2, tapos siya lang nagtatrabaho, wala siyang asawa, so saan niya kukunin yung pagkain mga kabayan, no? So ang maganda doon, hahanap siya ng medyo mura na bahay. At halimbawa may mga mura din mga kasi dito mga kabayan, yung kwarto lang
Tapos yung mga CR common, yung kusina common, ayun medyo mura. Mayroon siguro dito mga 30,000, yan 30,000 yung per month. Yan, mura na yan. So, kung sahod dito, lima ka misis, mga 80,000. After tax na yun mga kabayan. Kukunan pa yan ng pagkain, bahay, siyempre, yung mga ginagastos mo. So, hindi pa yan malinis talaga na pagdating sa'yo. Kasi kukunan mo pa ng pagkain. Kaya, gaya ng sinasabi ko, yung sahod ni misis na isang buwan, kapag kukuha kami ng bahay, sakto lang pambayad yun sa bahay mga kabayan. So, wala pang pagkain, hindi pa kasama ka pagkain yun. So, kaya dito sa Greenland, mahirap dito kapag mayroon ka ditong anak, tapos yung sahod mo, minimum lang. Okay lang kung above minimum, mga skilled yung trabaho mo dito, mga nurse ka, ayan. So, medyo malaki-laki yung sahod mo. Kaya yun mga kabayan, hindi na kami kumuha ng bahay dahil napakamahal ng bahay dito, nasa 80,000 to 100,000. So depende po sa klase, depende po sa kwarto. Yung mga natanungan namin mga kabayan, nasa 70,000, 80,000 yung isang buwan ng bahay na binabayaran nila. Ayun lang ang kagandahan mga kabayan. Sa ngayon, dahil dalawa na kami ni Mrs. ang nagtatrabaho, yung kanyang sahod, ayan, kasya yan mga kabayan, pambayad namin sa bahay, pambili namin ng grocery, yung mga pangailangan ng mga bata, yan, kasya na yan sa isang buwan yan, yung sahod niya. Hindi ko alam kung may matira pa sa ganun. Tapos, yung sahod ko, yun na yung naiipon namin. Kaya dito mga kabayan, mahirap dito magtrabaho kung hindi ka po skilled or minimum ka lang, tapos mayroon kang bahay na binabayaran, kumuha ka ng malaking bahay, ay sakto lang yung pambayad sa bahay, wala ka ng pagkain nun. Ang sa akin kasi ngayon mga bayan, no, kahit hindi naman malaki yung naiipon namin ng misis ko, at least mayroon kahit paano pa, kahit pa unti-unti. Ang pinaka-importante sa akin ay kasama ko sila, kasi yung homesick mga kabayan, hindi ko talaga nakayanan. Alam nyo dito mga kabayan, no, sa totoo lang, hindi po ito drama, hindi po ito ginagawa ko lang kwento. Nagkaroon po ako dati dito na parang may sumasagi sa utak ko mga kabayan, no? Parang natatakot ako, parang gusto ko nang lumipad agad-agad ngayon. Pero nagulat ako mga kabayan, no? Kasi dati sa Saudi Arabia, matagal naman ako, sa 6 years ako sa Saudi Arabia. Medyo kung ano nga yung lugar noon, no? Medyo tingnan mo, parang hindi maganda yung lugar kasi sobrang init. Hindi ako nakaranas ng ganun mga kabayan. Dito lang, yung nasa loob ako ng kwarto, nagpapahinga ako, parang wala akong maririnig kahit yung tibok ng puso ko mga kabayan, maririnig ko sa sobrang tahimik. Kaya may time na parang feel ko mga kabayan, parang kinukulong ako sa loob, parang gusto kong makawala, parang gusto kong lumabas. Kaya ang ginagawa ko mga kabayan, lumalabas ako, nag-iikot-ikot ako sa labas. Tapos panahon pa talaga ng winter yung mga kabayan. Dito kasi sa Greenland, kapag panahon ng winter, mataas yung chance dito na mayroong nagpapakamatay, nagsusuicide dahil hindi nga sila makalabas. Gaya nito mga kabayan, nakakalabas kami, medyo na i-enhance o na i-exercise yung mga katawan namin, tapos nare-refresh yung utak. Pansin nyo mga kabayan, kapag nasa loob lang kayo ng kwarto, parang nabuburyo ka, parang yung utak mo umiikot. Kaya yun siguro yung dahilan dito mga kabayan na mataas yung chance ng suicide dito. Sila yung pinakamataas na suicide dito, yung Greenland, dahil nga sa lugar nila malamig sa buong taon. Kapag winter, bihira lang sila makalabas dahil nga malamig at wala namang masyadong activities na magawa sa labas mga kabayan, kundi yun lang, kung hilig mo talaga yung jogging, may nagja-jogging dito, yung skiing, yan, kung hilig ka sa mga ganyan. Pero kung tinatamad ka sa loob lang, ay talagang yun yung dahilan na parang makuha yung utak mo sa loob. Itong Greenland mga kabayan, para ito sa mga taong ayaw ng yung alam mo yung magulo, yung maingay. Ito mga kabayan, normal lang naman ito. Kung dito ka sa city mga kabayan, normal lang ito, maririnig mo itong mga may mga tao minsan nga, may mga bata dito na sumisigaw, may mga sasakyan. Pero kung masarado mo na yung bahay mo, wala ka nang maririnig kasi yung mga bahay dito mga kabayan, hindi kagaya sa Pilipinas, no, na may mga butas-butas, maririnig mo yung ingay dyan sa kapitbahay, may nagbibidyo kay, may kumakanta. Pero pag buksan mo yung bintana mo mga kabayan, maririnig mo talaga yung tunog sa labas. Ang maganda dito, yung safe ka, yung hindi ka mangangamba kung papasukin mo yung bahay mo. Mayroon bang magnanakaw, may kaaway ka ba, may nakaalitan ka ba, mayroon bang naglalasing dyan. Yung maglalakad ka sa daan mga kabayan, hindi ka mangangamba na baka barilin ka o may magbabantay sa'yo, may magchismis. Ayun yung gusto dito mga kabayan, kung gusto kong tumira para sa'yo yung lugar na ito. Pero kapag ikaw naman yung tao mga kabayan, no, na lagi gusto mo may kausap, gusto mo yung party na lagi kang may kachismis, may kainuman, mayroon naman dito mga kabayan. Kung diba, ikaw ay nanginginom
mayroon namang bar dito na pwede mong mainuman, pwede ka makapag-inom. May mga one nga dito, may mga bar nga dito kung gusto mo. Siyempre pag bar mga kabayan, halo-halo na yan, may mga babae, lalaki dyan. So depende na yan dyan sa loob kung ano yung gagawin mo. Pero mga kabayan, hindi ka pwedeng pumasok dito sa inuman kung wala kang trabaho. Siyempre pag iinom ka, hindi naman pwede, hindi naman uso yan dito mga kabayan, yung libre-libre, hindi naman uso dito. O uminom ka ng sayo, magbayad ka ng sayo. Ang kagandahan ng dito, yung ganun, may trabaho talaga sila dito, yung mga kadalasan dito na umiinom. Kasi ano yung panggastos mo. Sa Pilipinas mga kabayan, no, kahit wala kang trabaho, tapos pwede ka pang makainom. May kasama ka pang makainom doon, makalibre ka pa. Yun yung kagandahan sa Pilipinas kung ikaw ay lasinggero. Bago pa ako pumunta dito ng Greenland, naisip ko talaga dito yung mga tao, mararaming pera, mayayaman, tapos madali lang dito kitain yung pera. Ayun lang yung naisip ko dito dahil nga nakita ko siyempre snow, pag ganito mga lugar, mga Europe, mayayaman yung mga tao, mabilis lang kitain yung pera. Tapos inisip ko mga kabayan dito, dati mga kabayan, dream ko talaga itong Greenland kasi nakikita ko ang ganda ng mga bahay, parang na-attract talaga ako sa mga landscape. Pag summer, ang ganda siya, ang linis, tapos sobrang tahimik. Yun yung parang na-inlove ako dati sa Greenland. Nung una pa mga kabayan, hindi pa ako parating dito, yung na-hired pa lang ako. Pinapangarap ko talaga na sana makarating, ma-approve ako. Nung dumating ako dito mga kabayan, medyo mayroong nagbago. Yung nagbago mga kabayan, no? Pagdating ko dito, yung mga katrabaho ko na mga lokal, nagtataka ako bakit sila nagtatrabaho na mayaman naman dito yung lugar nila. Sabi ko mayaman naman sila, bakit magtatrabaho pa sila? Kasi sa Saudi na sanay ako mga kabayan, nagtatrabaho naman dito yung mga Saudi doon. May mga kasama kong electrician pero hindi sila nagdi-drill. Kahit magpalit na nga ng ilaw mga kabayan, binabayaran pa ako nung kasama ko na Saudi doon, na kasama ko na Saudi mga kabayan na electrician. Binabayaran niya ako para ikabit ko yung ilaw, tapos papasok yan sila ng 1 oras, tapos uwi, whole pa rin yung bayad. Pero dito mga kabayan, yung mga lokal dito, alam mo, hindi naman sa pagmamayabang mga kabayan, no? Medyo mataas pa yung sahod ko compare sa kanila. Pero sa Saudi mga kabayan, nako, yung sahod ko mga kabayan sa lokal doon na Saudi, wala pa sa 1/4, napakalaki ng sahod nila. Kaya pagdating ko dito, hindi naman pala ganun kalaki yung sahod nila. Tapos minsan tinatanong ko sila kung mayroon din ba silang naipon. Yung iba mga kabayan, wala daw silang ipon. Yan, sabi niya sakto lang daw na ibayad nila sa bahay, sa mga bill daw, internet, pambili nila ng pagkain. Minsan daw nga mga kabayan, mas short pa daw sila. Hindi ko alam mga kabayan kung totoo ba yung sinasabi nila. Siguro mga kabayan, kasi kadalasan naman dito, hindi naman sila nagsisinungaling. Minsan kasi mga kabayan, may kasama ako na nagtransfer ng pera sa akin ba kasi nagpabili siya ng pagkain. Pinakita niya sa akin yung transfer niya. Parang na silayan ko yung balance mga kabayan eh. Yung balance na nakita ko, maliit naman yung balance. Sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, mayroon ba siyang savings na account na iba? Sabi niya wala na daw. Kaya yung mga kabayan na nagtaka ako, sabi ko hindi naman pala dito halos lahat na mayayaman. Tapos kung magtrabaho ako mga kabayan, mag-drill ako, magbuhat ako, sila nagbubuhat din, mga mapuputi, matatangkad. Tapos ang ganda tingnan ng mga kung dito mga kabayan, yung mga Greenlandic, yung may lahi ng mga Danish, ang gwapo nila dito. Sabi ko bakit nagdi-drill, alikabukan pa sila, grabe, gusto pa nila kumita ng pera. Ayun pala yung naisip ko mga kabayan, no, na sila din pala dito, wala din pala silang sariling bahay. Kaya dito ko na nalaman mga kabayan, no, na mga tao pala dito ay halos kapantay ko lang din sila dito pala. Kumikita lang din para sa pamilya, may maiipon. Minsan kasi mga kabayan, ako pa yung sinasabihan nila na mayaman na daw ako sa Pilipinas. Sabi ko bakit mayaman? Kasi halos naririnig niya daw dito yung mga Pilipino daw magaling daw mag-ipon, may mga napundar na daw na bahay. Kasi nalaman nila mga kabayan, mayroon akong napundar na sariling bahay. Kaya ang sinasabi nila mayaman na daw. Kasi dito mga kabayan, kapag mayroon ka daw dito mabili na bahay, siguro nasa 3 million yung pinakamura dito mga kabayan, no? 3 million Danish kroner, or nasa, kung sa peso yan mga kabayan, nasa 24 million na yan. So mura na daw yung mga kabayan, yung 3 million dito. Kaya ang sabi nila mayaman daw ako. Sabi ko, kung mayaman ako ay uuwi na ako ng Pilipinas, hindi na ako mag-i-stay dito. Sabi ko sa kanila, ang sa Pilipinas, mayaman talaga ang lugar namin. Ang problema lang, hindi lang maganda yung pamalakad ng gobyerno. Taka mahirap
ang Pilipinas, makahanap ka ng trabaho doon. Kaya kayo mga kabayan, no, lalo na yung mga may mga ka-chatmate, may mga ka-video call. Kapag mayroon kayong mga ka-video call na mga AFAM, yung tinatawag nila, yung sa ibang lugar gaya ito ng Europe, siguro may pailan-ilan naman na medyo maganda yung mga trabaho, malaki yung sahod. Pero dito mga kabayan, kadalasan napansin ko, yung mga tao dito hindi naman sila ganun kayaman. Kasi mayroon ako mga kasamahan dito ng mga trabaho na mga puti. Mga pareho lang din kami mga kabayan, pareho lang din kami kumikita. Tapos yung pera nila hindi naman ganun kalaki. Ang kagandahan ng dito sa kanila kapag mag-retire ka, yung mga pension, yan medyo malalaki yung makukuha nila. Yan talagang mayroong balik talaga sa kanila. Pag tumanda ka kasi dito, talagang mabubuhay ka na ng pension mo kapag nagtrabaho ka dito ng, lalo na pag maaga ka nagtrabaho mga kabayan, 18 years old nagtrabaho ka tapos tuloy-tuloy. Yan, medyo malaki-laki yung pensyon na makuha mo dito. Pero yung mga bata mga kabayan, no? Mga bata pa na mga AFAM, tapos yung iba mga estudyante pa. Yung iba hindi kadamihan pera yan. Kaya pag may mga ka-chatmate kayo, mga video call ng mga AFAM, isipin nyo lagi mga kabayan, hindi po lahat maraming pera. Yung iba, nagtatrabaho lang din yan para makasurvive. Ang kagandahan lang talaga sa lugar nila, pag nagtrabaho ka, magkakapira ka, makakaipon ka talaga. Pero hindi naman ganun kalaki talaga. Kasi nandito tayo mga kabayan, nandito na ako sa Greenland. Nasaksihan ko na talaga dito kung paano kitain yung pera. Medyo mahirap din yung kitaan ng pera dito kasi pare-pareho lang din kami dito mga kabayan, ng mga lokal, yung mga puti na nagtatrabaho. Minsan medyo malaki-laki pa ko konti ng sahod sa kanila. Tapos yung iba, may malaki din na sahod sa akin. So yung sinasabi ko, nakadepende sa skill, kung ano yung experience, kung ano yung trabaho. Kaya kayo mga kabayan, kapag hindi nyo pa na-experience yung mga lugar na ganito, Europe, may mga puti kayo nakasama sa trabaho, ayan, hindi kayo makakarelate na yung mga puti, ang masasabi ko, hindi lahat mayayaman or maraming pera na parang tumatay lang ng pera. So yun lang po, nagbibigay lang po ako ng informasyon dahil ako din, isa din ako sa mga tao na naniniwala dati. Nasabi ko, yung Greenland, yung mga tao dito ay sa isip ko talaga maraming pera, mayayaman, kung ano yung gusto nila na halimbawa bibili ng kuan, madali lang agad. Pero nung dumating ako dito, yan, nag-iba na yung isip ko mga kabayan. Pero ang masasabi ko dito, maganda lang talaga yung lugar nila kasi fair, hindi po mataas yung corruption, at maganda po yung pamalalakad. Ayun po sila.